Isang buwan akong hindi nangaral, sinadya ko yun at ako'y nagpaalam na magbakasyon nang hindi ako nangangaral sa loob ng isang buwan. Kaya ako ay nandito uli upang magsimula ng bagong serye ng ating pag-aaral sa umaga. At ang gusto kong ating pag-aralan sa umaga ay ang sulat ni Pablo kay Tito o Titus. Isa sa mga pastoral epistles ni Pablo, kasama ang una at ikalawang Timoteo. Ito'y mga sulat ni Pablo sa kanyang mga naging mga anak sa pananampalataya, katulad ni Timoteo at ni Tito, upang dalhin ang salita ng Diyos sa mga iglesia na kanilang pinangungunahan. Sumusulat si Pablo bilang isang pastor at bilang isang mentor ng mga batang pastor. Si Tito ay kagaya ni Timoteo na bata pa na pastor. At kung babasahin ninyo ito, 3 kapitulo lang. One sitting matatapos ninyo, pwede nyo pang basahin uli. At matatapos nyo uli ang sulat ni Pablo kay Timoteo. At mapapansin ninyo sa inyong pagbabasa ang layunin ni Pablo kung bakit niya isinulat ito kay Tito na isang batang pastor. At itanong ninyo habang binabasa ninyo ang sulat na ito, bakit kaya, why does Paul give a heavy task to this young pastor? Bakit ibinibigay niya ang napakabigat na tungkulin sa isang batang pastor na ito? Anong uri ng tiwala meron si Pablo kay Tito? Itanong nyo yon. At bakit niya ipinagkatiwala kay Tito ang tungkulin na magtalaga ng mga pastor sa mga iba't ibang iglesia dito sa island of Crete, sa pulo ng Creta? Yun yung makikita natin dito. At bakit ibinigay ni Pablo ang tungkulin kay Tito na magturo ng mga doktrinang tama at naayon sa Diyos? Bakit ibinigay kay Tito ang tungkulin na ang iglesia ay turuan niya kung papaanong mamuhay ng nararapat? Iglesia sa tahanan at sa harapan ng mundo. Yan ang makikita natin dito. Bakit iniatang ni Pablo kay Tito ang tungkulin na kanyang hikayatin ng bawat mananampalataya dito sa Crete na mapuno sila ng mababuting gawa. Yun ang gusto nating tignan nito. At pag sinuri natin yung mga hinabili ni Pablo kay Tito, sasabihin talaga natin, napakalaking gawain doon na ang kailangan na isang dakilang taong may kayang gawin ang mga bagay na yun. For the Apostle Paul, Titus is the right man for the job. Yun yung makikita nyo dito. Ganon kalaki ang confidence, ang tiwala ni Pablo kay Tito. Mapapansin ninyo kaagad yan doon sa pagbati ni Pablo kay Tito dito sa Kapitulo 1 at versikulo 4. Sana may Biblia kayong hawak. Kung wala man yung cellphone nyo, tignan ninyo, no? Kasi dahil tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ganito po ang sinabi dito ni Pablo kay Tito. Sabi niya sa kanyang sulat kay Tito na aking tunay na anak, sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Tingnan ninyo, ang ganda ng pagkakabati ni Pablo kay Tito. Si Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya. Ganon din sinabi niya yan kay Timoteo na si Timoteo ay anak sa pananampalataya, sa iisang pananampalataya, spiritual son. Ibig sabihin, kagaya ng Timoteo, si Tito ay naging mananampalataya sa ministeryo ni Apostol Pablo. Naligtas sila dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo. At napakaganda po dito ng sinabi ni Pablo tungkol kay Tito. Si Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya. Tunay.
Walang duda. Sigurado si Pablo sa conversion experience ni Titus. Sigurado siya sa pananampalataya ni Tito. At ang pananampalataya ni Tito ay pananampalataya din ni Pablo at pananampalataya ng mga tunay na mga nananampalataya sa Panginoon. Iisang pananampalataya iyan na pinangahawakan ng mga tunay na mananampalataya. Labis ang confidence ni Pablo sa sincerity, sa genuineness ng conversion ni Tito. Isang pananampalataya kay Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng mananampalataya ay makikita ang kanilang tunay na pagtanggap tungkol sa paghahari ni Jesus at bilang kanilang tagapagligtas. Nakita ni Pablo dito kay Tito, isang batang pastor, ang tunay na marka ng kaligtasan. Nakita niya kay Tito ang pagbabago, ang transformation ng kanyang buhay mula nang siya ay naligtas. Nakita ni Pablo kay Tito ang debosyon ng batang pastor na ito kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Kanya sinabi niya, kay Tito na aking tunay na anak. Siguro, sa umaga kinukwento ni Pastor, tinuturo ni Pastor Ismael ang ilang biographies na ginamit ng Panginoon sa Reformation. At siyempre, kilalang-kilala niyo si John Calvin. Kasama niya si William Farel. Very instrumental ang dalawang taong ito sa Reformation sa Geneva. Sila magkaibigan sa ministry. Si Farel, si William Farel ay isang man of action, evangelist. Napaka-aktibo, napakasipag niya na ipangaral ang ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga tao sa Geneva. Ngunit si Calvin sa isang banda ay isang taong reserved at gusto nakakulong sa kwarto at nag-aaral sumusulat. Actually, nung nag-meet si William Farel at si John Calvin, ay isinusulat ni Calvin yung kanyang Institute of Christian Religion. Napakakapal na libro nun. Ganon ang personalidad ni Calvin. Ayaw lumabas. Ayaw ipangaral ang ebanghelyo sa labas, gusto nakakulong lang sa kanyang pag-aaral. Ngayon, si William Farel, pasensya na, konting kwento lang para makita niyo yung nangyari. Habang si William Farel ay bumisita sa Geneva at nakatagpo niya si John Calvin. At makikita natin na hinimok ni William Farel si Calvin na sumama sa kanya sa pangangaral ng ebanghelyo para sa pagtatatag ng mga iglesia sa Geneva. Tumanggi si Calvin Hindi, ayoko, dito lang ako, mag-aaral lang ako, ikaw na lang ang lumabas at mangaral. Sabi niya kay William Farel. Siyempre, bagabag si William Farel, hindi pwede yan. Hindi pwedeng nakakulong ka lang dyan. Alam niyo ang ginawa ni William Farel kay Calvin. Sinigawan si Calvin ni John Farel. At ang sinabi ni William Farel kay John Calvin, sumpain ka nawa ng Diyos at sumpain ang iyong pag-aaral. Kung hindi ka lalabas kasama ko at ipangaral ang ebanghelyo sa Geneva. Nakonsensya itong si John Calvin. Di naglaon, sumang-ayon siya at sumama kay William Farel. At sila yumayo, nangaral ng ebanghelyo at alam ninyo, marami ang mga naligtas at maraming mga iglesia ang naitindig sa Geneva dahil doon. Ngayon, doon sa komentary ni John Calvin dito sa sulat niya sa aklat ni Tito ni Titus, at nagbigay siya ng dedication kay William Farel. At itong sinabi niya doon sa kanyang dedikasyon, ang gawain ng pagtitindig ng mga iglesia sa Creta na sinimulan ni Pablo ay iniwan kay Tito upang tapusin. At ang sinabi ni Calvin sa kanyang dedikasyon kay William Farel, ganon din ako sa iyo. Sinabi niya, nang
Ikaw ay nagpagal, nagdusa para sa pangangaral ng Ebanghelyo upang magkaroon ng mga iglesia dito sa Geneva. Isinama mo ko bilang iyong assistant, pero di naglaon. Iniwan mo ito upang tapusin ko. Yun ang sinabi ni Calvin kay William Farel. At sa kahuli-hulihan, sinabi ni John Calvin kay William Farel. Sinabi niya, "You have made me a Titus to you." Ginawa mo kong Tito sa iyo. Kung paanong pinagkatiwalaan ni Pablo si Tito sa gawain. Ganon din ang ginawa ni William Farel kay John Calvin. Alam ni Calvin kung paano siya itinuring ni William Farel. Pinagkatiwalaan ng lubos ni William Farel si John Calvin. Maaasahang lingkod, tapat na kasama, at tunay na hindi siya iiwan. Dito sa sulat ni Pablo, sa mga sulat niya, 13 beses niya binanggit si Tito, si Titus. At doon lamang sa binasa natin kanina sa 2 Korinto, 9 beses na binanggit ni Pablo si Titus. At gusto kong tingnan natin yan, dahil sa pasimula natin, pag-aaral natin ng aklat na ito, gustong makita natin lahat. Ano bang uri ng isang alagad itong si Tito? Pumunta tayo sa 2 Korinto. Dito unang binanggit ni Pablo si Tito sa chapter 2 and then verse 13. Sorry. Sinabi dito sa atin, dito, siyempre, sabi niya sa versikulo 12, nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, may pintong nabuksan para sa akin sa Panginoon. Nagkaroon ng open door sa Troas. Pero alam ninyo, hindi mapakali si Pablo. Nandun siya, may pagkakataon sa Troas. Pero sinabi sa verse 13, "Subalit ang aking isipan na hindi mapalagay, sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na aking kapatid. Kaya't ako'y nagpaalam sa kanila at nagtungo sa Macedonia." Tingnan ninyo, itong si Tito, isang kamanggagawa ni Pablo, isang kasama na alam niya, bagamat bata, alam niya na kailangan niya ang tulong nitong batang pastor na si Tito. At kanya makikita natin dito, hindi mapalagay si Pablo hanggat wala si Tito. Ganon dapat, meron tayong ganyang tao. Kapag nandiyan siya, talagang payapa tayo. Nagagawin niya ang mga dapat niyang gawin upang tayo magkaroon ng kapanatagan. A faithful, makikita natin, very assuring person and dependable companion si Tito kay Pablo. Yung doon naman sa Kapitulo 7, sa binasa natin kanina, alam niyo yung konteksto naman dito sa Kapitulo 7. Nagkaroon nga ng problema dito sa Korinto. Isa sa problema ay pinagdudahan si Pablo na kanilang nagte-take advantage sila sa mga nakolektang mga pera dito sa iglesia sa Corinto. Pinagbibintangan sila, inaakusahan sila ng ilang mga tao na sila'y nangungupit. Ninanakaw nila ang pera ng iglesia. Kaya nabagabag ng husto, si Pablo, sumulat siya ng masakit na sulat, ngunit, nadala-dala ni Tito sa kanila. Ngunit, ang maganda doon, nung dinala ni Tito yung sulat, tinanggap nila ang kanilang pagkakamali. Nagsisi sila. At mula doon, si Tito, ibinalita kay Pablo na, okay, naunawaan nila at mali sila sa pagbibintang sa iyo. Kaya, nagdala ng kaaliwan ang presensya ni Tito kay Pablo. Yan ang binanggit niya sa versikulo 6. Subalit, ang Diyos na umaaliw sa nalulungkot ay nagpasigla sa amin sa pamamagitan ng pagdating ni Tito.
Ang ganda, no? Meron ka bang ganyan? Isang tao sa iglesia na ganyan, pag nandiyan siya, talagang magbibigay sa iyo ng kasiglahan, comfort. Yan ang isang alagad na tunay na maasahan. At makikita natin dito ay talagang malaking tulong si Tito kay Pablo at kaya siya ay nagkaroon ng kaaliwan sa presensya ni Tito. Doon sa Kapitulo 8, at dito naman makikita natin dito, no? Tungkol ito sa pagbibigay. Ito yung mga tao sa Macedonia, talagang nagbigay sila ng higit sa kanilang kakayanan. At si Tito ay very instrumental. Nandoon siya, hinigayat sila na magbigay ng higit sa kanilang kakayahan. Kaya ginawa nila yon. Ang mga taga-Macedonia ay nagbigay ng higit sa kanilang kakayanan. Kaya sa versikulo 6, ano pat, kami ay nakiusap kay Tito na yamang siya'y nagpasimula, ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Yung pong biyaya ng pagbibigay ng sagana. Yun ang sinabi ni Pablo rito. And then sa versikulo 16, ganun din po ang sinabi dito ni Pablo tungkol kay Tito. Binanggit niya uli si Tito at sinabi niya kay Tito, subalit salamat sa Diyos na naglagay ng gayon ding pagsisikap para sa inyo sa puso ni Tito. Ito yung tao, isang manggagawa na pareho ng puso ni Pablo, na mahal niya ang iglesia, mahal niya ang mga mananampalataya. The same care. I wish I have that. The same care for God's people. Paul to Titus, the same care. Parehong kanilang pagmamalasakit. At gaya nga, sa kauli-uli nga sa versikulo 23, sinabi, tungkol kay Tito, siya ay aking katuwang at kamanggagawa sa paglilingkod sa inyo at para sa aming mga kapatid. Sila'y mga sugo ng mga iglesia, ang kalwalatian ni Kristo. Kaya yan ang makikita natin dito, na itong si Tito talaga ay isang manggagawa, isang kaibigan, na hindi iiwan si Pablo sa anumang kalalagayan. So, pagdating sa huli, sa chapter 12, verse 18, binanggit niya ulit si Tito dito sa chapter 12, verse 18. At dito naman, yun na nga yung issue ng problema na sila ay pinagbibintangan na kinukupit nila yung pera ng iglesia. At kanya, si Titus, sinabi sa verse 18, hinimok ko si Tito na humayo at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo ba'y dinaya ni Tito? Hindi ba kami kumikilos sa isang espiritu? Hindi ba gayon din ang aming naging mga hakbang? Dito, sinasabi niya yung pagiging, yung integridad ni Pablo ay kapareho ng integridad ni Tito pagdating sa pananalapi ng iglesia. Wala silang anumang ginawa para mag-take advantage sa kaperahan ng iglesia. Ito yung si Tito na a very trustworthy companion. Yung kanyang reputasyon pagdating sa kaperahan ay hindi mo makakausahang ganid. Katulad ni Judas, na nakuwang ipagkanulo ang kanyang Panginoon sa 30 pilak. Yan ang kumpiyansa, yung confidence, yung tiwala nitong si Pablo kay Tito. And I wish we have many Titus in the church. And I wish I can be a Titus to you. And I wish you can be a Titus to one another. You see, someone whose presence gives security and peace. Someone whose ministry brings comfort. Someone whose care is genuine and sincere. Someone you can rely on with financial integrity. Someone who will not desert you in times of difficulties. This is the Titus we need in the church. Ito ang Titus na kailangan natin sa iglesia. Now, in contrast, hindi naman lahat ng nakasama ni Pablo, ganito ang naging epekto kay Pablo. Meron ding mga kasama, nagdala ng labis na sakit kay Pablo.
tulad ni Alexander the coppersmith. Sinabi niya sa pangalawang Timoteo 4:14, "He did much harm to me. I hope we are not Alexander to one another." Sana tayo'y mga maging Titus sa isa't isa. Ngayon, gusto kong mga manhikan sa inyo, mga kaibigan na naririto ngayon. Alam niyo si Tito, talagang napakahanga-hanga ang kanyang testimonya bilang isang lingkod ng Panginoon. Kasi si Tito, si Jesus ay kanyang Panginoon at tagapagligtas. Si Tito ay talagang isinuko niya ang buhay niya sa Panginoong Hesukristo. Nung marinig ni Tito ang Ebanghelyo, hindi nagalintana si Tito na magsisi at sumampalataya at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Naranasan ni Tito ang pagbabago ng kanyang buhay. Simula nang siya ay kinatagpo ni Jesus at iniligtas. Kung gusto niyo maging kagaya ng Tito, mga bata o mga kaibigan namin na naririto ngayon, maliban na kagaya ni Tito, naririnig niyo ang Ebanghelyo ni Jesus, na si Jesus ay namatay sa Kalbaryo, sa krus, upang maging tagapasan ng sala at ng puot at hatol ng Diyos. Ngayon, inihimok ko kayo, gawin ninyo ang ginawa ni Tito. Naririnig niyo ang Ebanghelyo, magsisi kayo at manampalataya, magiging Tito rin kayo. Hindi uncle pangalan yung Tito. Titus na lang kaya sa Tagalog, Tito, uncle. Anyway, magiging Tito rin kayo. Matututo kayong maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. So I hope, kaibigan, ito yung pagkakataon sa iyo. Huwag ka nang maghintay pa ng oras para ikaw ay maging kagaya ni Tito. Magsisikat, sumampalataya ka kay Jesus at babaguhin niya ang iyong buhay. Gusto kong tingnan natin pa ang background ng sulat na ito ni Pablo kay Tito. Siyempre, ang lugar na kung saan nagmiministeryo si Tito ay dito sa Creta, sa Crete. Alam niyo, sinabi ni Pablo dito sa verse 12, yung kilalang ugali ng mga tao sa Creta, sinabi dito sa mga taga-Creta, no? Ganito sila Sinabi ng isa sa kanila, ang isang propeta mismo nila, ang mga taga-Creta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. Alam mo, sinabi ni Pablo sa versikulo 13, ang patotong ito ay tunay. Kilalang kilala sila sa reputasyong ganito. Ang mga tao sa Creta ay mga pawang, mga sinungaling, violente, masasamang wild beast, at mga batugan na mga magnanakaw. Yun ang pagkakakilala sa kanila. Kaya mabigat po itong tungkulin na ito ni Tito dito sa Creta, sa mga iglesia. Kasi itong mga mananampalatayang ito ay binago ni Jesus. At kailangan nilang patayin yung paborito nilang mga kasalanan. Ito yung kanilang kaugalian hindi sila pwedeng manatili doon bilang mga mananampalataya. Kailangan magbago na sila. Mga kapatid, lahat tayo meron tayong paboritong kasalanan. Mga kasalanan kinalakhan na natin. Karamihan pagsisinungaling. Ang iba'y katamaran. Ang iba'y violence. Yun ang ating kinalakhan. Ngunit nung sila'y naging mananampalataya, ay binabago unti-unti iyan. Gayon din dapat tayo. Isang patotoo na kailangan nating baguhin sa mata ng mga tao, mga Kristiyano, ay ibinago ni Jesus. Mula sa buhay na natural ng mga sinungaling, mula sa buhay ng mga violenteng mga tao, mula sa buhay na batugang magnanakaw, sasabihin nila, binago ni Jesus ang mga taong ito. Alam niyo, yung Crete o Creta ay isang malaking pulo dito sa dagat ng Mediterranean. Sa Greece ito, sa Greece. Alam niyo yung unang pagkakataon na napunta rito si Pablo, ay nung si Pablo ay nakasakay sa isang barko,
isang preso nakatinekala, dadalhin sa kulungan sa Roma. At may mga kasama siyang preso doon sa barko. Ang nangyari doon, nagkaroon ng matinding unos doon sa dagat at bumagsak, lumubog ang barko, pero walang napahamak. Lahat ay naligtas. Dapagkat sinabi ni Pablo, kung mananatili kayo sa barkong ito, walang mapapahamak. At sumunod sila. Bagamat lumubog ang barko, lahat sila ay nakaligtas. Bumagsak sila sa Fair Havens, bahagi ito ng Crete. At yun ang unang pagkakataon ni Pablo nakarating. Ngayon, nakarating naman si Pablo kasama ng ibang mga preso sa Rome, nakulong sila ron. Pero nagkaroon ng pansamantalang kalayaan si Pablo doon sa kulungan sa Roma. Siyempre, idululit si Pablo at ikinulong, pagkaraan ng ilang mga buwan, binalik siya doon at doon na siya nanatili sa kulungan ng Roma. Pero sa pagitan ng kanyang pansamantalang paglaya doon sa kulungan sa Roma, hanggang sa muli niyang pagbalik sa kulungan sa Roma, bumalik siya sa Crete. Kasama si Titus. At doon sila'y nangaral. At alam nyo, napakamabunga ng resulta ng ministeryo ni Pablo at ni Tito sa Creta. Ang daming naging mananampalataya at grupo-grupo bilang isang iglesia ay naitindig dito sa pulo ng Creta. Pero kinailangang umalis ni Pablo. Kailangan niyang pumunta sa Macedonia dahil may tawag sa kanya doon. Pumunta siya ng Macedonia, iniwan niya si Tito, nag-iisa, isang batang pastor, iniwan niya sa Creta. Kaya habang nasa Macedonia si Pablo, marahil hindi siya mapakalibat ko iniwan na itong batang pastor na ito, napakalaki ng tungkulin doon. Sumulat si Pablo kay Tito. At sa inspirasyon ng banal na Espiritu, ang sulat na yon ay nasa Biblia na ating pinag-aaralan ngayon. The letter, the epistle of Paul to Titus. Kaya ito ang ating inaaral ngayon. At doon, nakita ni Pablo, kailangan ng pastor ang mga iglesyang naitindig doon dahil kasi walang pastor eh. Isang napakahirap ang iglesyang walang pastor. Di ba? Meron na ngang, sana higit 2 kami. Mahirap pang magpastor ng isang malaking iglesia. Kailangan kasi yun eh. Hindi pwedeng iglesia walang pastor. May tagapangaral, tagapagturo, tagapangalaga ng kaluluwa ng mga tupa. Alam ni Pablo yan. Kaya sumulat siya upang utusan si Tito na asikasuhin ang pagtatalaga ng mga pastor dito sa Creta. At gusto kong tingnan lang natin sa maikling pag-aaral yung bahagi ng pagbati ni Pablo kay Tito. Dito ipinakilala sa versikulo 1 hanggang 4, maikling pag-aaral lamang ito, pasimula ng ating pag-aaral sa sulat na ito. Dito, pinakilala ni Pablo kay Tito kung sino siya, kung ano ang kanyang misyon. Kilalang-kilala naman ni Tito si Pablo Hindi naman nalingid kay Tito na si Pablo ay tinawag ng Panginoong Hesus para maging lingkod na tagapangaral. Pero bakit kaya? Anong layunin ni Pablo sa sulat na ito? Inumpisahan niya na muli niyang ipinakilala kay Tito kung sino siya, ano ang kanyang otoridad, anong daladala niya upang pakinggan siya ni Tito ng mabuti. At yan ang ating gusto kong tignan natin sa umagang ito. Basahin lang natin yung 4 na bersikulo. Sinabi dito, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo para sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit sa kaniyang mga panahon ay ipinahayag ang kaniyang salita sa pangangaral na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat. Biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Simple lang yung mensahe natin dito. Ang katangian ni Pablo bilang alagad ni Jesus ay dapat maging huwaran sa atin
dapat nating tularan ang kanyang patotoo sa kanyang paglilingkod bilang alagad ng Panginoon. Ano man ang ministeryo, tungkuling iginawa, binigay sa atin sa iglesia ng Panginoong Jesucristo, tularan natin ang patotoo, ang halimbawa ni Pablo. Dito, sa mga talatang ito, una gusto kong tignan natin dalawang bagay lang. Si Pablo, ang puso ng isang ministro, ng isang alagad, manggagawa ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, si Pablo, yung mission niya bilang isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Maganda lang kasi yung unang pasimula niya. Tingnan natin yung puso ng isang lingkod ng Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Pablo, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Ganito yung normal na paraan ng pagsulat noon. Ipinakikilala muna na yung sumulat sa sinulatan niya. Kaya sinabi ni Pablo, alipin ng Diyos o ni Jesus at apostol ni Jesucristo. Tatanungin natin muna, ano ba ang katangian ni Pablo kung bakit siya ay matagumpay na lingkod ng ating Panginoon? Maliwanag ang sagot dito, sapagkat una sa lahat, siya'y alipin bago siya naging apostol. Yun yung makikita natin dito, hindi nagkataon lang na yung pagkakaayos na inilagay ni Pablo unay alipin bago yung apostol. May intensyon dito. Sapagkat gustong ipakita ni Pablo rito na lahat ng mga lingkod ni Jesus, una ay alipin bago siya naging apostol. O bago siya nagkaroon man ng anumang tungkulin, una dapat niyang alam na siya ay alipin. Alam niyo, ang ginamit na salita dito, alipin, slave, hindi po yung isang lingkod lang. Ang salitang ginamit sa original ay doulos, na yon ay tamang isalin bilang isang alipin. Yung lingkod ay hindi sapat para ilarawan yung damdamin ni Pablo tungkol sa kanyang pagiging lingkod ni Jesus. He is more than a servant. Higit siya sa isang lingkod lang. Siya ay isang alipin ni Kristo Jesus. Ganito ang puso ni Pablo sa kanyang paglilingkod. Itinuturing niyang alipin siya ni Jesus. Alam niyo, yung panahon yun ay tinatanggap ng lipunan ng pagkakaroon ng mga alipin. Ang isang alipin, anong mga panahong yon ay isang tao na pag-aari ng isang tao, ng isang master. Siya ay binili at siya ay nasa ilalim ng isang kanyang pinuno o Panginoon. Ang isang alipin, wala siyang karapatan sa kanyang sarili. Ang karapatan niya ay ang karapatan lang ng kanyang Panginoon. Ganon ang alipin. Ang isang alipin, nasa beck and call ng kanyang master. Wala siyang pwedeng gawin sa kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magdesisyon ng kanyang sarili. Lahat lang ng gusto ng kanyang amo, yun ang kanyang gagawin. Siya'y mapaparusahan pag hindi niya ginawa. At ganito, inilalarawan ni Pablo ang kanyang sarili bilang alagad ni Jesus. Ako'y alipin. Ako'y walang karapatan sa aking sarili. Ako'y pag-aari ni Kristo. I belong to Christ. He is my Lord. Why? Because I was bought by the precious blood of Christ. Kaya ngayon sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ganito ang sinasabi ni Pablong maliwan. Ang isang tunay na mananampalataya ay tahanan ng banal na Espiritu at ang tunay na mananampalataya ay pag-aari na siya ni Kristo sapagkat siya ay tinubos ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Ganyan ang turing ni Pablo sa kanyang sarili. Sabi niya dito, ako'y isang alipin. Si Pablo ay nagpapasakop ng buo sa kanyang master, sa kanyang Panginoon. Si Pablo, hindi niya pinipilit ang kanyang sariling kalooban o kagustuhan. Sinusunod niya ang kagustuhan ng kanyang Panginoon. Isang taong isinuko ang kanyang mga sariling hangarin, bagkos nagpapasakop siya sa hangarin ng kanyang Panginoon. Alam ni Pablo,
ito bilang alipin, I can do nothing apart from Christ. Si Kristo mismo nagsabi niya sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Dahil alam niyang siya'y alipin, maliban si Kristo ay nasa akin at kasama ko, wala akong magagawa. I am simply a slave. Alipin lamang ako. Walang ipagmamalaki sa kanyang sarili. Ang kanyang pagmamalaki lang ay dahil nasa Panginoong Hesus lang siya. Ganyan ang puso ni Pablo bilang alagad. Isang alipin ni Kristo. Kaya nung siya ay iniligtas ng Panginoon, kung maalala nyo sa Damasco, doon, Kapitulo 9 sa mga gawa, doon inaresto ni Jesus, ng Panginoong Jesus si Pablo. Habang si Pablo ay talagang hinahanap niya, hinahabol, hinahanti niya ang mga mananampalataya, at doon nagpakita ang Panginoon. At doon siya ay iniligtas. At sa kanyang mga patutuo, paulit-ulit niyang sinasabi yan, ikinukwento yung conversion experience niya. At dahil sa kaligtasan iyon, sinabi niya sa Acts 22 verse 10 sa harapan ni Agripa, etong sinabi ko, what should I do, Lord? Yun na, simula nung siya iniligtas, yun na yung damdamin at puso ni Pablo. Anong gagawin ko, Panginoon? At sinabi ng Panginoon sa akin, tumayo ka, pumunta ka sa Damasco. Doon sasabihin ko ang lahat ng ipagagawa ko sa iyo. Ang maliwanag na puntos mula ng iligtas ni Jesus si Pablo. Walang ibang naisin si Pablo kung hindi sundin ang utos at kalooban ng Panginoon na tumubos sa kanya ng banal na dugo niya mula sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, isa ka bang tunay na mananampalataya? Batid mo ba na ikaw ay tinubos ng banal na dugo ni Jesus? Alam mo ba na ikaw ay isang makasalanang nakabuli sa walang hanggang parusa ng Diyos? Pero alam mo nga na bilang mananampalataya, ikaw ay tinubos ni Jesus ng kanyang banal na dugo. And if that is the case, sinabi ni Pablo sa unang Korinto 4:1, lahat tayo ay mga alipin ni Jesus. Si Pedro sa kanyang sulat sa ikalawang Pedro, pinakilala niya ang kanyang sarili sa Kapitulo 1:1, ako'y alipin ni Jesucristo. Si Jude sa kanyang sulat, pinakilala din niya ang kanyang sarili, ako'y alipin ni Jesus sapagkat alam nila na ang kanilang Panginoon ngayon bilang mga tinubos ni Jesus. Alam nila na sila'y alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo ba yon? Alam mo ba na ikaw ay alipin? Ang hirap, sakit pakinggan, alipin. Hindi ako alipin. But that is the truth. If you are a true believer, you are a slave of Christ. You cannot deny that. You cannot say, no, I'm not a slave. You are. Because you are bought with the precious blood of Christ and therefore you are not your own. You belong to Christ. Kaya sikapin nating saliksikin ang ating mga sarili. Bilang alipin, namumuhay ka bang alipin ni Kristo? Siya ba ang una sa iyong buhay? Siya ba ang sinusunod mo sa iyong buhay? Tapat ka ba sa iyong Panginoon? Sinasabi mo ba sa iyong Panginoon, sa iyong Master, hindi, ayokong gawin ang gusto mo. Gusto ko itong gagawin ko. Hindi. Ikaw ba yung taong sinasabi mo, what shall I do, my Lord? And I shall follow because I am your slave. Alam mo ba, na dahil ikaw ay alipin ni Kristo, alam mo, wala kang magagawa sa iyong sarili hiwalay kay Kristo. Ito ang kalalagayan nating lahat, alipin ni Kristo. Ngunit idinugtong niya, sinabi niya, at apostol ni Jesucristo. Alam niyo yung pagiging apostol ni Pablo rito, ito po yung official rank niya bilang isang taong personal na tinawag ni Jesus at isinugo upang ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung capital A, Apostle of Jesus Christ, isang opisyal na ranggo na nakalaan lang yan doon sa mga 12
na personal na tinawag ni Hesus Kristo upang ipangaral, ikalat ang mabuting balita. Ito yung mga tao na pinaglaanan niya ng kanyang mga revelasyon, ng mga kapahayagan. Ito yung mga taong ginamit upang ang mga bahagi ng Biblia ay masulat. Sapagkat sa kanila inilagak ni Jesus. Ang otoridad ng mga salita nila ay salita ni Jesus mismo. Ganun yung otoridad bilang isang apostol. Kaya nga sa versikulo 3, versikulo 4 sinabi, versikulo 3 sinabi, ngunit sa kanyang panahon ay pinahayag ang kanyang salita. Versikulo 4 yun. 3, tama, no? Ngunit sa kanyang panahon ay pinahayag ang kanyang salita sa pangangaral na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa kanya ipinagkatiwala. Tinawag siya. He was sent out as an apostle to proclaim the word of God. Kaya yan ang natatanging tungkulin ni Pablo bilang apostol. Isang pinagkatiwalaan ni Jesus ng may natatanging kapamahalaan, otoridad. Dahil ang kanilang mga salita ay mga salita ng Panginoong Jesus. Isipin ninyo, sa panahon natin maraming nagpapanggap na apostol Maraming nagpapanggap na apostol. Ako'y isang apostol. Kasi ang sasabihin nila, nagpahayag si Jesus sa akin sa isang panaginip. Nangusap siya, pagkatapos itong sinabi niya at dapat niyong paniwalaan ng mga sinabi. Direct revelation yon. Ganon. Maraming ganyan Meron na nga nakakulong, di ba? Alam natin yan, mga apostol na yan. Mga peke yan, mga kapatid, mga kaibigan. Wala na tayong apostol ngayon na buhay. Ang mga apostol natin ay nasa Biblia. Sila lamang at sanging sila lamang ang binigyan ni Jesus ng otoridad upang maging tagapagsalita niya ng kanyang mga kapahayagan. Kaya huwag tayong maniwala, sa mga nagsasabing sila'y apostol ngayon. Wala na po. Ang apostol natin ay nandito sa Biblia. Si Pablo, ang pinakamaraming na-accomplish bilang apostol. Di ba? Kung susuriin ninyo at babasahin niyo yung aklat ng mga gawa, grabe. Ang accomplishment ni Pablo, binanggit niya yan sa kanyang unang sulat sa Korinto, Kapitulo 15, 8 hanggang 11. So binanggit niya, kauli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, and timely apostle. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol, isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos o ng Panginoong Hesus. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, sabi niya, hindi naman siya nagyayabang, sabi niya pa, katunayan, nagpagal nga ako ng higit kaysa sa sino man sa kanila. Isipin nyo yung 11 yon. Mas matindi ang ginawa ko. Mas nagsipag ako ng gusto para sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Sinabi, subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kung hindi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. By the grace of God, I am what I am. Hindi sumapit sa puso ni Pablo na magyabang, na maging palalo dahil siya'y matagumpay na apostol. Kinilala niya, I am what I am by the grace of God. Because I am just a slave of Christ. I only do what my master is telling me to do. I just follow His will. Kaya't maging ako o sila. Ito ang pinangangaral namin. At ito ang pinaniniwalaan ninyo. Wala sa tao. Nasa Panginoon na gumagamit sa tao. Huwag tayong sumamba sa tao. Sapagkat ginagamit lang silang instrumento ng Panginoong Hesus para sa kanyang kaharian. Yun ang maliwanag na makikita natin dito.
At napaka pagkakaayos ng slave then apostle. Very telling po iyan. Kasi pinakikita ni Pablong maliwanag dito, he was first a slave before he was an apostle. Tinupad niya ang kanyang mga tungkulin bilang apostol sapagkat alam niya na siya'y alipin. Kaya hindi lumaki ang ulo ni Pablo sa kanyang mga tagumpay. Kasi tinutupad lang niya ang kanyang mga tungkulin bilang isang alipin. Sinabi nga sa komentaryo, sinabi ni Barnhouse, dito sa talatang ito, sinabi niya, the secret of Paul's greatness is indicated in the order of these two words. He was first a slave, utterly surrendered to the Lord, and then he was an apostle, a sent one. Thus he was willing to follow the word of God and be not only a slave of Jesus Christ, but then an apostle as well. So yun po'y ating ilagay. Siguro magtatapos lamang ako dito at ipagpapatuloy kong pag-aaral natin sa susunod na linggo. Gusto ko magbulay-bulay tayo dito, mga kapatid ko. Ito'y maliwanag na paglalarawan sa atin na anumang abilidad meron tayo na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Anumang kakayahan na ibinigay sa atin na ginagamit niya sa kanyang kaharian o ginagamit niya sa kanyang iglesia. Anumang kaloob, anumang abilidad, anumang mga pagkakataon na meron tayo na magamit para sa kanyang iglesia. Isipin mo muna, ako una ay isang alipin. Before all of these abilities, I am first a slave. At hindi ka maliligaw kapag inuna mo muna yung order, I am first a slave before I do these things. Kasi pag inuna mo yung kaya mong gawin, magiging palalo ka. Maliligaw ka sa iyong mga pananaw sa buhay. Maliwanag naman bawat isa sa atin, mga kapatid. Binigyan tayo ng kanya-kanyang kaloob Di ba sinabi ni Pablo sa unang Korinto 12:7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ibinigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Walang miyembro sa isang iglesia na walang kaloob Bawat isa ay may abilidad. Alamin mo yon. Sinabi ni Pedro sa unang Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala na ibang kaloob ng Diyos. Katiwala lang tayo, isipin ninyo. Ano man yung galing, ano man yung husay na abilidad o kaloob na galing sa Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na nakaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Ganun po ang layunin, ang purpose ng lahat na ibinibigay niya sa ating kaloob o kakayahan. It is for the glory of God, not for our glory. Because we are simply slaves, mga alipin lang tayo ng ating Panginoon. We are not apostles. And in fact, we are not all pastors and deacons in the church. Pero meron tayong mga kaloob para maglingkod sa Kanya. Sa madalit salita, ano man yan, kapatid, na ibinigay sa iyo, ano man yan, gampanan mo yan, una sa lahat, bilang isang alipin. Isipin mo ang kaloob na ibinigay sa iyo. Tubdin mo yan para sa kanyang kaluwalhatian. Dahil ibinigay niya yan sa iyo na gamitin mo para sa kanya, hindi para sa iyong sarili. Una nating tubdin ang ating estado bilang alipin. Hindi tayo magiging matagumpay sa mata ni Kristo, maliban na una muna nating ituring ang ating mga sarili bilang mga alipin ni Jesus. A slave will always surrender to the will of his master, his Lord. He will do what his Lord will tell him. So sana itong aral na ito ay tumimo sa ating lahat. We are first slaves before we are disciples
of the Lord Jesus Christ. Isa puso natin yan sa ating paglilingkod sa Kanyang Iglesia. Manalangin tayo. Our gracious God, we thank you. Nagpapasalamat kami sa iyo sa paalala mo sa amin. Napakagandang patotoo ni Tito, isang katiwa-tiwalang lingkod, isang kaibigang maasahan, isang kaibigang nagbibigay ng aliw sa mga nalulungkot, isang kaibigang nagbibigay ng kapanatagan sa mga naguguluhan. Kaya gawin mo kaming mga katagaya ni Tito, kung paano si Tito kay Pablo at sa mga mananampalataya. Gawin mo kami, kagaya po ni Tito, sa iyong biyaya, O Diyos, at tunay na kami maging mga Titus sa bawat isa talaga para sa kagandahan at kalalago ng iyong iglesia. O napakagandang isipin nito. Kung lahat kami ay mayroong kagaya ng pag-uugali ni Tito, napakalago ng aming iglesia ngayon. Punong-puno kami ng pagmamahalan at pagkakaisa. Kaya gawin mo kaming katulad ni Tito. Gawin mo rin kaming katulad ni Pablo, na sa aming paglilingkod sa iyo, isipin naming mabuti, na una sa lahat kami alipin muna bago ang lahat ng kaloob o abilidad na ibinigay mo sa amin. Bigyan mo kami ng kababaang loob, O Diyos, at gayon nga'y patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. O Diyos, sa iyo ang kalwalatian sa lahat ng ito. Gayon din, ang mga kaibigan namin na naririto, baka naman bata o may edad na, hanggang ngayon sila'y hindi mo alipin. At hindi mo sila ginagamit para sa iyong iglesia. Sapagkat sila ay malayo pa rin sa iyo. Sila pa rin ay hindi kumikilala na ikaw ay ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Hanggang ngayon nananatili sa kanilang mga kasalanan. Walang pagbabago. Nawa ito yung oras na makita nila na si Jesus lamang ang pwedeng magbago sa kanila at tunay na gawin ang isang bagay na magiging kaaya-ayang buhay sa iyong harapan. Magligtas ka sa aming kalagitnaan niya. Sapagkat ito po'y dalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.